since nabanggit na natin si Amy Marcos. Amy Marcos versus First Lady Lisa nga. Ay nako po mga kababayan, malamang ang sasabihin nila, saan tayo pupunta? Doon tayo sa totoong Marcos. Huwag tayo doon sa sampid lang. Ganyan sasabihin niya mga yan. Eto, iyak na naman ho mga kababayan yung mga DDS. Lalo na yung side ni Amy. House spokes claps back at Amy Marcos imbis na tumulong, puro sisi. Tingin ko ito mga bossing, tungkol po to doon sa San Juanico Bridge. Ano po? Sa San Juanico Bridge. Naku, si Amy, ano na talaga, Duterte na ho mga kababayan. Bakit to? Yung style na sasabihin kung ano-ano para masira lang ang administrasyon kahit walang basehan, kahit walang ebidensya. Ganyan na po ang style ng mga DDS ngayon, mga kababayan. Imbis na tumulong, pahatak pa pababa ang gagawin ho, mga bossing. Pahatak pa pababa. Hindi ka na nga nakakatulong eh. Maingay ka pa, hinahatak mo pa kami pababa. Ang gawin na lang, tumahimik na lang. Di po ba? Tumahimik na lang. Para hindi pa nagiging negative. Doon ka na lang, di ba? At least tuloy-tuloy yung gobyerno. Ano sabi dito? Ni Attorney Princess, House of Representative spokesperson Attorney Princess Abante said that the San Juanico Bridge issue requires tangible solution, not mere soundbites blaming other for the problem. Ganyan kasi si Amy ngayon eh. Nasaan na yun? Di ba? Ganyan lang ho ang style nila mga kababayan para mapabagsak ang gobyerno. Kung paulit-ulit na ganyan ho ang estilo ninyo, malabo kayong mananalo. Muntik na nga kayong sumabit Di ba? Kung ang style nyo, dak, magsasalita ako, sasabihin ko kung ano yung gusto ko, no? Pag hinanapan kayo ng ebidensya, wala naman kayong maipapakita. Hihinto lang naman kayo. Tatahimik lang naman kayo. Kagaya nung ginawa ni Vice Presidente kay Congresswoman Luis Trojo. Nahahawa na ng tuluyan ho itong si Amy, mga bossing. Style ng Vice Presidente, yung mga Luis Trojo may utang sa amin yan no? Kinuhang lawyer o kinuhang tagapagtanggol yung asawa ko 8 milyon o 8 milyon o 9 milyon ang utang nila sa amin Nung sinagot na ho ni Congresswoman Luis Trojo, mga kababayan, pakitaan nyo naman kami ng resibo. No? Para naman sa ganoon, nababayaran namin ang utang namin sa iyo. Ay ako ho, mga bossing, kung ganon, ako si Sara Duterte, tapos sinabi ko, binanggit ko sa inyo, may utang sa akin ang mga Luis Trojo o sa amin ang mga Luis Trojo. Tapos sinabihan ako, mga kababayan, pakita mo naman yung resibo para mabayaran ko. No? Diyos ko po, dali-dali ho ako. Sa oras ho, na napanood ko yung video ni Luis Trojo, ilalabas ko na yung resibo. Aba, 8 milyon yun ha? Di ba? Sino po ba pinagkakautangan na ayaw makasingil ng utang? Magmamadali ka nun. Nagrant ka, sumigaw ka doon sa distrito ni Luis Trojo. Tapos wala ka namang maipakita, anak ng tinapa. Ganyan na ganyan lang din ho ang estilo ni Amy Marcos. Kung hanggang 2028, ganyan yung style nyo, asahan nyo, malabo yan. No? Mahirap pong pangatawanan yung mga pagsisinungaling at mahirap pong pangatawanan. Yung mga puros paninira lang po at walang ebidensya. Sabi ni Antonio Palomero, gusto ni Amy hawakan ang Maharlika funds yata kaso hindi sa kanya binigay ni PBBM. Kaya nagalit. Sabi ni Rudy, maganda ang laro, Ramos. Amy, walang kwentang kapatid ni PBBM. Maglabas ng resibo. Kaya lang falsified. Wag naman pong maglabas ng resibo. Tapos ang itsura ho yung parang sa confidential funds lang ha. Sabi ni Ma'am Princess, malakas palang makahawa ang mga Duterte. Ay naku, tingnan nyo yung mga DDS. Kapag ka pumapasyal dito, kapag pumupunta ho dito mga kababayan, yung mga DDS, ano sasabihin? Pinupolitika lang si Inday Sara Duterte, kaya tumahimik ka Mark Ramos. Ganon yung mga DDS.
Di po ba? Kasi yun lang din ho ang sinasabi ni Inday Sara Duterte at nung mga kasamahan niya. Hmm. Pinupolitika lang eh. O, paulit-ulit. Eh, ano po masasabi nyo doon sa resibo? Kayo po ang nagpasa nun sa COA o Commission on Audit. Ano po masasabi nyo doon? Wala, pinupolitika lang kami. Maano ba namang, hindi, ganito kasi yan eh. Kami naglabas noon, ganito, yun ang ipapaliwanag. At mukhang ang hirap ipaliwanag. Ano po? Kasi po, sa Congress pa lang mga kababayan, hinahanapan na sila ng paliwanag. Yun po ay pagbibigay sa kanila ng karapatan upang maipaintindi nila yung kanilang side. Pero ano po ang ginagawa nila? Wala. Ayaw nila. Pinapaikot-ikot nila. Di po ba? O tapos gagatong si Amy Marcos. Nag-iikot na yung dalawa. Nakikita ko, di ba? Kung saan na pumupunta yung dalawa. O, nagre-ready na sa 2028. Ay, naku po. Kung ang baon nyo po hanggang 2028, mga walang kakwenta-kwentang bintang, mga walang kakwenta-kwentang mga paninira, walang backup, naku po, baka yan pa ang ikatalo ninyo. Kaya kung ako sa inyo, total, nag-iikot na naman din kayo. Labas-masok na kayo ng bansa, no? Papunta na kayo sa iba-ibang parte ng mundo na merong OFW. Plataporma na ang ilatag ninyo. Hindi makakatulong yang paninira. Matatalo kayo dyan. Matatalo ho yung mga yan, mga kababayan. Eh, sabi ko nga sa inyo, pag nagtambalan po yung pink at pula, tapos Risa Ontiveros, presidente, vice-presidente, First Lady Lisa Marcos. Oh. Siyempre po kami na mga sumusuporta kay PBBM at sa gobyerno po ngayon, gusto namin ng tuloy-tuloy. Gusto namin walang hinto. 'Di ba? Yung panunungkulan ni PBBM ay panigurado ho, mga kababayan, ganyan mangyayari diyan pag nandiyan si First Lady. Siyempre kami, as supporter ni First Lady, ang iboboto namin, Risa Ontiveros, kesa naman kay Sara Duterte. Di ba? Kung dalawang yan, yung dalawang yan ang magtapat sa 2028, siyempre pupunta kami doon sa Risa Ontiveros. Yung mga pink naman, total okay naman yung naging panunungkulan ni Bongbong Marcos. No? Sige, vice-presidente at total naman, nagkakaisa ang pula at pink. Vice-presidente natin, si First Lady Lisa Marcos. Naku po, mga bossing, sabi ko sa inyo, etong tambalan na sinasabi na Amy at Sara, lalamunin po ng buhay to, mga kababayan. Baka po yung Robin Padilla na tinatawag nyong sili. Baka ano po yung maliit na lang, buto na lang na sili. Bakit niya ba tinawag na sili si Robin Padilla? Hindi ko alam. No? Kasi merong mga nag-aano dito, may mga nagko-komento sa si Boy Sili. Hindi ko alam kung bakit eh. Siya daw kasi ang magiging campaign manager nitong Amy at nitong Sara Duterte pagkakaisa, no, para sa 2028. Manang Amy, hindi ka naman daw nakakatulong sa gobyerno. Wag nang hilahin pababa, no? Mas okay yung tahimik ka na lang. Mas okay yung kung tahimik ka na lang tapos wala ka naman palang naitutulong dito sa San Juanico Bridge. Di ho ba? Tahimik na lang para hindi nahahatak at hindi nai-interrupt yung gobyerno ng Pilipinas. Di po ba? Sa pagpapaunlad, mga kababayan. Sa pagpapabilis ng transportasyon. Lalo ngayon ang daming natauhan sa pinagagawa ng Duterte and Friends. Sabi ni Adonis Alvin Abelino, si Boy Sili si Padilla kasi maliit. Ay,